First time ko itong naranasan sa buong buhay ko. Wala pang nagtapat sa akin ng pagmamahal. Hindi ko alam pero kakaiba ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako na iwan. Bumibilis ang tibok ng aking puso. Di ko akalain na magkikita kami dito ni Justin. Di ko akalain na magtatapat si Justin ang nararamdaman niya para sa akin. Parang panaginip lang, hindi ko lubos maunawaan. Michael, tawag niya sa akin habang winawagayway niya ang kamay sa mukha ko. Sir, sorry po. Bigla lang po ako. Sabi ko, gusto kita. Parang hindi mo naman ako narinig eh. Parang tanga naman ako dito. Sambit niya na may hipakamot sa noo. Sir. Di ko alam kung ano sasabihin ko eh. Sambit ko. Parang naiilang ako sa kanya na ewan. Nako Michael, wag mo na ako tawaging sir, okay? Napayuko ako. At di ako makatingin sa mga mata ni Justin. Sobrang kinakabahan ako. Michael, tawag niya sa pangalan ko. Agad na hinuwakan niya ang kamay ko at nagulat ako sa ginawa niya. Napatingin ako ng bahagya sa kamay ko na hawak-hawak niya. Halika Michael, sama ka sa akin. Wika niya at hinila ako paalis sa lugar. Di niya pa rin binitawan ang kamay ko. Hanggang sa makarating kami sa isang coffee shop. Anong ginagawa natin dito, Justin? Magkakape, syempre. Don't worry, sagot kita. Di pa rin ako makapaniwala sa mga pangyayari. Gayunpaman, sobrang saya ko. Di ko man naipapakita sa kanya, pero deep inside, natalon-talon na ang puso ko sa tuwa. Hindi niya pa rin binitawan ang kamay ko. Naupo lang kami dito sa loob habang nilaro-laro niya ang kamay ko. Di ko alam kung paano, pero isang araw nagising na lang ako na naging kami na ni Justin. Araw-araw pinaramdam niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Di ko mawari kung paano nangyari ang lahat, ngunit gayon pa man, masaya ako dahil ang akala kong kailanman di ko mararanasan sa kanya ay eto na. Di ko alam kung paano i-explain. Basta ang alam ko lang, araw-araw nagiging masaya ako sa piling ni Justin. Sa tuwing nakikita ko siya, nagiging kompleto na ang araw ko. Yung tipong pagod ako at sa isang haplos niya lang sa akin, wala na ang pagod ko. Araw-araw, lagi akong ginaganahan sa trabaho ko. At lagi akong nai-excite na matapos knowing na makikita ko si Justin every after work. Magkatapat lang kasi ang school niya sa opisina ng aged care. Pagtapos ng klase, lagi niya ako pinupuntahan at sabay kaming maglakad-lakad. Gusto sana naming mag-rent ng isang apartment para sa aming dalawa, pero hindi pinayagan si Justin. Gayunpaman, naiintindihan ko, mas makabubuti rin sa kanya manatili sa dorm. Sa ngayon kasi, sagot pa ng university ang accommodations ni Justin, which is good para sa kanya para makatipid naman siya. Gayunpaman, enough na para sa akin ang makasama siya ng isang oras sa isang araw. Lagi ko din naman siyang nakakausap sa phone gabi-gabi at halos magdamag ang usapan namin. Yung tipong natutulungan namin ang isa't isa at magkigising kaming on call pa rin sa umaga. Oo, eto na ang pinakamasayang nangyari sa buong buhay ko. Michael, napatingin ako kay Justin. Po, bakit? Alam mo, sobrang namiss ko ikaw. Wika niya habang hawak-hawak niya ang kamay ko. Andito nga pala kami sa street, naglalakad. Eto na ang nakakasanayan namin gawin. Alam mo Justin, wala naman talaga akong plano na iwan ka nun eh.
Sobra kaya akong nasaktan sa mga sandaling yun. Pero no choice eh. Isa pa, tapos na ang obligasyon ko sa'yo nun. Paliwanag ko sa kanya. Eh, bakit di ka man lang nagpaalam sa akin? Di mo man lang pinaalam. Wika niya. Naku, wag na natin pag-usapan yan, Justin. Importante, kasama na kita ngayon. Sambit ko. Sabay hila ko sa kanya. Tara na, bilis. May ipapakita ko sa'yo. Sambit ko. Ano yun ha? Surprise ba yan? Tanong niya. Habang nasunod sa akin. Hindi. Basta, sumunod ka na lang. Dito ka nakatira? Tanong niya sa akin nang makarating kami sa apartment ko. Oo, dito nga. Wow, ang gara ah. Sambit niya. Ito naman parang new. Di ka na. Gaya ko sa kanya. Ha? Ano gagawin natin dyan sa loob? Tanong niya sa akin. Natingin ako sa relo. Meron pa tayong 1 oras. Tara na, dali. Pagdating namin sa loob ng apartment, wala kaming ginawa kundi mahiga at ang yakapin ng isa't isa. Nakatalikod siya sa akin at ako naman nakayakap sa kanya mula sa likod. I love you. Sambit niya habang nilaro-laro ang kamay ko. I love you too. Sadlit lang at may naisip akong gawin. Wika niya at bigla siyang natayo mula sa pagkakahiga at may kung anong kinuha sa bag niya. Anong gagawin mo? Tanong ko sa kanya. Time-lapse. Time-lapse? Ano yun? Tanong ko at di ko maunawaan basta kinuha niya ang cellphone niya at nilagay ito sa tapat namin. Time-lapse nga. Record natin yung mga ganitong pangyayari para meron tayong memories to keep. Paliwanag niya sa akin. Kailangan ba yan? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Basta, huwag ka na maraming tanong. Mag-hi ka dun sa camera. Dagdag pa niya. Gayon pa man, nag-hi ako dun sa camera at natawa lang siya sa akin. Ang cute mo talaga. Sambit niya. Sabay pisil sa pisngi ko. Aray naman. Ay, sorry. Wika niya at bigla kaming nagkatinginan sa mata. Natahimik kami bigla at sa di ko inaasahan, biglang nagtama ang mga labi namin. Kinabahan ako. Sobrang nag-init ang katawan ko at napabitaw ako sa kanya. Unang halik ko si Justin. Di ko alam at naging conscious ako bigla sa amoy ng bibig ko. Gayon pa man, hindi ko maintindihan, subalit pawang gustong gusto ko ang pagtama ng mga labi niya sa akin. Sobrang lambot nito at sobrang bango, yung tipong nakakaadik. Gayon din, hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya at ayun na. Hindi ko alam kung paano ko ginawa, basta hinalikan ko lang siya. Naghalikan lang kaming dalawa. Talagang nakaka-addict ang first time. Sorry Michael ah. First time ko kasi to. Wika ni Justin. Ha? First time mo din? Di ko akalain na first time ko at first time din ni Justin ang ganitong pangyayari. Ibig sabihin, never pang may nangyari sa kanila ng ex-JF niya. Di ko mawari at pawang umayon sa amin ang takbo ng tadhana. Si Justin, ang first love ko. Siya ang first kiss ko at siya din ang first jowa ko. Ganito pala ang feeling ng in love. Nakakabaliw. Oo, nababaliw na ako kakaisip kay Justin. Maging sa trabaho ko, siya ang nasa utak ko. Sa kanya na umiikot ang mundo ko. Sobrang sarap pala talaga ang magmahal. At sobrang sarap sa pakiramdam na mahal ka din ng taong iyong minamahal. Lumipas ang ilang taon. Merong mga hindi pagkakaunawaan, pero di namin hinahayaang maging dahilan iyon ng hiwalayan. Nag-aaway man kami,
pero di natatapos ang araw na di kami nagiging okay. Sa ngayon na 3 years na kami ni Justin, malayo-layo na rin ang inabot ng relasyon namin. Sa mga sandaling ito, nagiging open na kami sa isa't isa. Hindi na kami naiilang sa mga imperfections na meron kaming dalawa. Halos lahat sa akin ay nakita na niya at halos lahat sa kanya ay alam ko na. Nag-graduate na din si Justin ngayong taon at ako naman, magtatapos na ang kontrata ko dito sa Canada. Sa ngayon, wala pa akong plano na mag-renew ng kontrata. Gusto ko munang umuwi sa Pilipinas. Hihintayin ko na lang na matapos ang graduation ni Justin at napagkasunduan din namin na ako ang magiging escort niya. Hindi kasi makakapunta ang mama niya gawa ng may sakit ang kanyang papa na nasa Pilipinas. Natapos ang graduation ni Justin at sabay kaming nauwi ng Pilipinas. Pag-uwi ko ng bahay, sobrang natuwa ako na makita ko na napaayos na pala nila mama ang bahay. Kahit papaano, nagbunga ang pagsasakripisyo ko sa ibang bansa. At magtatapos na din ang kapatid ko sa kolehiyo. Sa kabilang banda, pinakilala na ako ni Justin sa papa niya. At alam na din ng mga magulang niya ang namamagitan sa aming dalawa. Wala namang naging problema so far. Naging madali lang sa parents niya ang tanggapin kung ano talaga kami ni Justin. Ganon din ang mama at papa ko. Masaya at naging masagana ang relasyon namin ni Justin. Naging open kami mula sa mga magulang namin at unti-unti naming natutupad ang mga pangarap namin. Nagsimula din maging open sa social media ang ugnayan namin at sa di ko inaasahan, marami ang humanga at sumuporta sa amin. Kaya nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon na siya nagbuo sa amin ng biyaya, sa pamilya ko na nagbigay ng taos-pusong suporta, at kay Justin sa pagmamahal na binibigay niya sa akin. At eto lang ang maipapangako ko. Mamahalin ko si Justin habang buhay at walang makakabiyak nito kailanman. Hanggang dito na lamang sa ngayon. Ito po si Michael. At ito ang kwento ng buhay pag-ibig namin ni Justin. Sana pakita nyo rin ang pagmamahal na para sa inyo. Dahil naniniwala po ako sa tamang panahon, sa perfect timing, ika nga. Salamat sa pakikinig. Mabuhay po tayong lahat.